Good evening po at mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. So magkaroon tayo ng maliit na o maiksi na exhortation sapagkat normally ginagawa naman natin yan before prayer, nagkakaroon tayo ng encouragement patungkol sa ginagawa po natin. Kasi napakahalaga na pag nananalangin po tayo, malaman natin kung ano yung ginagawa natin at ano yung importansya ng ginagawa natin bilang encouragement sa bawat isa po sa atin. Sundan ko lang po yung nakarang message ni Kuya Eric, no? At meron isang question doon natatandaan ko na ang sabi niya ay bakit parati kailangan lang manalangin where in fact alam naman ng Lord yung laman ng bawat puso sa iyo pa natin. Wala naman tayo may tatago doon eh. Diba? Hindi pa may pwedeng automatic na lang na huwag na tayo manalangin. So alam naman ng Lord yung ating mga iniisip, yung mga inihiling, automatic bigay na rin natin ng ating Panginoon yan. Pero sabi niya ron, natatandaan ko, sapagkat inutos ng Diyos God commanded us to pray. Yun ang sinabi ng ating kapatid kung bakit tayo nanalangin. At ang pangalaw pa ron, may binanggit siya, sabi niya, nung tinanggap natin ng ating Panginoon, i-build in yung prayer sa bawat buhay natin. Kaya minsan pagka tumanggap sa ating Panginoon, nakikita mo na lang yung desire mo to pray. Wala naman nag-udyok sa iyo, wala naman nagpupush sa iyo, pero but because yung presence ng Holy Spirit na siya mismo ang nagpupush sa atin para manalangin. Kaya binilt in sa bawat sa atin. So we will not question why we need to pray sapagkat pag inutos ng ating Panginoon, wala tayong magagawa doon. It is commanded by God. Tapos na yun. Doon palang period na yun. Pag inutos ng ating Panginoon, we need to pray. It means we need to pray. Ang dadagdag ko na lang dito is marami tayong pag-aralan sa importansya. Magdadagdag na lang ako ng konti patungkol doon sa importance muli ng prayer sa bawat sa puso atin. At dito magkakaroon tayo ng exhortation, malalaman natin yung importante ng prayer warrior sa isang iglesia. Kahit anong church po yan na inaatinan po natin o maaari ng galing tayo sa ibang churches, lagi po sa isang iglesia, meron pong prayer warrior. Hindi po nawawala po yan. No, at hindi tinatanggal. In fact, most of the churches, binibigyan nila ng importansya yung prayer warrior o yung prayer ministry o yung prayer meeting. Kasi napakalaki ng nagagawa nito sa isang iglesia. Minsan makakarinig ka rito, ang sabi ng iba, a church that was born through prayers will destined to succeed. Ang ibig sabihin, yun ng isang iglesia na nabuo sa pamamagitan ng panalangin ng kapatiran at patuloy na nanalangin, ito raw ay nakadestined to succeed. So napaka-importante ng prayer sa pagiging successful ng isang iglesia. Maraming iglesia, I do believe, no, based on sa mga pag-study, na namamatay o nawawala because there lack of prayers. So ang susi lagi natin pinag-aaralan is huwag natin titigil ang prayer. In fact, palakasin natin in order yung successful ng isang iglesia makuha ng bawat isa. God wants every churches in the world na mag-succeed. But we have to do something. At yung inilagay sa bawat sa puso atin, yung pananalangin. At yun ang ating pong magkakaroon tayo ng marit exhortation. Ang ating pong pag-aaralan o title ngayon, Prayer Link for God's Empowerment. So nangangulugan, we need prayer in order to demonstrate God's power sa isang iglesia. Without prayer, definitely, limitado ang ginagawa ng ating Panginoon sa isang iglesia. But with prayer, unlimited yung gagawin ng ating Panginoon. Ganun ka-importante ang prayer. Prayer, link for God's empowerment. Unang questions, nung nagkasala si Eva at si Adan, the fall of man and woman, ano po ang nawala sa kanila? Anybody? Nung nagkasala po si Adan at si Eva, anong nawala sa kanila? Yung direct communication. No, sabihin talagang fellowship. Aba, susundan ko yan. At tanong mo. Ano pa ang nawala sa kanila? Authority to dominate the earth. Authority. Pasahin po natin yung Genesis. Bigyan natin ililink ko ulit sa fellowship. Maganda yung dalawa na yan eh. Genesis chapter 1 verse 26. Kung sino po interactive po tayo, kung sino po nakakita, siya po magbasa. Genesis 1:26 at sundan po ng 1:28. Pakibasa po ng unang makakita. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon nikain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis na mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yan. Yung 1:28 po. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, and
fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. Amen. Sa 26 and 28, ginamit ng word dyan is to rule the earth. No, binigyan siya ng kapangyarihan to rule the earth. In fact, kung natatandaan po natin, sino ba nagpangalan sa mga hayop? Si Adan. Isa-isa yung pinangalan. And yet, God never said na, Adan, ayoko ng ganyan, mali yan. Kung ano pinangalan ni Adan doon sa tinatanggap ng Diyos. Why? Because of that authority na ipinagkaloob sa dalawa. You have the authority to subdue the earth. Ano man ang gawin mo, it is yours. Ibinibigay ko yung authority na yan. Then suddenly, Satan came. Ang purpose kasi ni Satan, until this day, is to, yung unang purpose niya, yung unang plano niya, to be equal with God. Kasi naniniwala siya na kaya niyang achieve, and do believe, until this day, naniniwala siya, I can achieve to become or equal with God. Kaya ginawa niya, hindi ako naging successful sa mga angels. No? Binaba ko ng aking Diyos dati, so ang gagawin ko, yung authority na pinagkaloob mo sa tao, kukuhain ko yan. And it will become a plus factor sa akin. At magagamit ko yung authority niya to be equal with you. Yun ang parang lagi plano niya. Until this day, marami siyang dinadaya sa mga tao. Because ang plano niya kasi is to be equal, hindi nagbabago yung plano niya eh. Kasi ang isipan ng kaaway is limited. Kala niya magagawa niya ganung bagay. And then nakuha nga po ni Satan yung authority na ipinagkaloob doon sa ating pong unang nilikha, si Adan at si Eva. Ano naman ang kinalaman, kapatid, ng authority sa prayer na ginagawa po natin? When Satan, nakuha niya yung authority ng tao, nawala ng direct fellowship ang Diyos sa tao. Nagkaroon ng division. No? Before God can approach the man, merong in the middle. At sino yun? Yun yung kinuwang authority ni Satan. Kaya nawala yung, nung araw kasi, pag gustong kausapin ng tao, si Adan, si Eva, bababa lang yan. Kausapin ko silang dalawa, mag-uusap kami, at parang pare-pare lang, gano'n lang yan. But this time, there is no direct business now. Nawala ni authority, na supposed to be yung fellowship ng Diyos sa tao, nawala na siya. At sa mamagitan nito, hindi ngayon makakilos ng todo kung anong gustong pagawa ng Diyos sa bawat sap sa atin. Bakit? God never manipulate people. Hindi niya mamanipulate ang tao. Hindi uudyo ka na, Kuya Ben, ganito gagawin mo ha. Bukas ito gagawin mo. Ipaprogram ka niya na ganito. Hindi niya magagawa po yan. But before, He can suggest. He can go down, ganito gawin yung Adan, ganito. Pinibigay niya yung kanyang plano. Because there is a direct communication, direct business. But because naputol po yan, ang nangyari po, He can suggest, but He cannot manipulate people. He will not do that. Ang sabi nga ng isang mensahero natin, Panginoon, the most powerful na ipinagkaloob sa bawat sa atin, it's our will. Hindi kayo pakilawan ng Diyos yan. Ang tao, kung magpapakamatay siya, hindi siya pinipigilan ng Diyos. Bagaman gusto siya pigilan ng Diyos, hindi niya magagawa. Kasi gusto na tao magpakamatay. Anytime, saksakin mo sarili mo, ayaw ng Diyos yun. But gusto mo, ano magagawa ko? It is your will. Because nagkaroon po kasi it's not so authority. Nakuha yung authority na yun. Kaya kung titingnan po natin, si Satan po, tinawag po siya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Pakibasa po. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Opo. 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluluway hatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan. May bilanggit dyan, the God of this world. No? Because Satan got our authority, siya ngayon na parang naging Diyos. Kapag bilanggit kasi natin ng Diyos, ang nangangahulugan means power, authority over dun sa kanyang nasa sakupan. Katulad ng ating Panginoon, He called God, but the only difference is the capital, means that God is the supreme God. Si Satan tinawag po yung God of this world. Kaya ang sistema ng mundo na ito, hindi dapat tayo nakikianig. Bakit? Kasi sistema ito ng kaaway eh. Paano naging Diyos si Satan sa mundong ito? Because yung pagkakasala po ni Eva at ni Adan. At sa pamamagitan po ng pagsakop ng ating kaaway sa mundo, nagkaroon ng gap between man and God. Kaya nga
ang ating Panginoon, pinabayan eh. Mamaya matatalakay po natin yan. Ephesians chapter 2 verse 2, tinawag po siyang Prince of the Power of the Air. Ephesians chapter 2 verse 2, ang sabi po doon, the Prince of the Air. Sabi, Prince of the Power of the Air. Ang battle kasi natin, it is not on the land. Sabi, you're not battling against the flesh and blood, but the rules, power, and authority against principalities. So nangangulugan, ang mga Hudyo, naniniwala sila na mga disembodied spirit, which is the demonic, the demon spirit, and even Satan, nasa air po ito. Diyan ang battle niyan eh. Nagkakaroon tayo ng battle between God and us through air. Si Daniel po nanalangin po siya. No? Nag-fasting po siya for 21 days before sinagot nung kanya panalangin, because he wants to reveal kung ano yung pinakikita ng Lord sa kanya eh. Kung ano yung vision na nakikita niya, hindi niya maintindihan, then he asked by means of prayer and fasting, Lord, ano ba itong vision na ito? So tumagal ng 21 days before Michael came to him at binigay yung kanyang ano. Pero ang sabi ni Michael doon, di ba, in the first day na nanalangin ka sa ating Panginoon, tinugong ka na niya. And then why? Yung 21 days, ngayon lang dumating yung aking prayer. Ang sabi doon, because nakikipag-battle pa ako sa Prince of Persia. So nangangulugan din, battle on the air. Sa panalangin po natin, nangangulugan, meron pong battle sa ating mga hinihiling. Kaya minsan dumating tayo sa punto na yes, no, or wait. Sapagkat yung prinsipyo kasi ng wait, nakuha yan kay Book of Daniel eh. Maghintay ka. Kasi may battle yan eh. Hindi may pagkakalob yan. Bawan, nanalangin ka, Lord, I want GCC Church to become an explosive church. Sa palagay mo, si Satan, papain siya ng ganun bagay lamang. Sige, mananahimik na lang ako. No. He will look things na kung anong gagawin ng Diyos. Itong gagawin ng Diyos, kailangan pigilan natin ito. Kaya may wait eh. At kung ikaw nanalangin ka ngayon, because nawala yung ating relationship, because na nagkasala po siya, at nanalangin ka for few weeks na lang, at tumigil kasi wala naman dumarating, definitely, ikaw natalo sa ganung bagay. Let us wait, sabi ng ating Panginoon, sapagkat mayroong battle in order to deliver your message, o deliver yung katugunan sa mga panalangin mo, kinakailangan maghintay ka. Kinakailangan ng Diyos, in short, kinakailangan ng Diyos, a living entity, in order to demonstrate His power. At kung kinakailangan na ng living entity, which is us, kinakailangan ng panalangin in order to demonstrate His prayer. Without prayer, makikita po ninyo, wala pong mangyayari na kapangyarihan na gusto ipakita ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Ganun ka-importante panalangin sa iglesia. Once you open a prayer, open ka ng open, it means marami kang inopen sa ating Panginoon. There's a tendency na mas marami sasagutin ng Lord sa atin. Kaysa nananalangin ng isang beses lang sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon, nangangulugan, ito lang hinihiling mo, anak, limited ka lang dito. Pero yung isang tao na madalas manalangin, open siya ng open, Lord, may problema ako ganito sa opisina, ito nangyari sa akin, open ko sa'yo. Sa'yo ko pinagkakatiwala yan. Kinabukasan pa rin bagong problema, open ka na naman. Naririnig ng Lord yan. No? It means that you open up a lot of opportunity para tugunin ang ating pong Panginoon. Kaya ang iglesia kinakalagi po nanalangin. Kung hindi po tayo mananalangin, ang mangyayari po niyan, hindi makakilos ang ating Panginoon. God wants us to bless us. No? Hindi po nangangahulugan na because na nagkasala po ang tao, nalimitahan ng ating Diyos. Nawala na yung pagiging, pagiging almighty. Yung pagiging makapangyarihan. No, it doesn't mean na once na hindi makakilos ang Diyos because without prayer, hindi nangangahulugan na hindi siya makapangyarihan. Because God is righteous and holy and true sa mga salita niya, hindi siya makakilos. Yung authority binigay ko sa inyo, tinanggal ninyo, hindi mo pwedeng sandali. Total, wala na yung authority, kukuhain ko ulit yung authority na yan. Hindi niya pwedeng bawiin. Binigay sa tao ay nanakaw. Parang ganito lang simple as that. Ang tao nagkasala sa Diyos. Sabi ko nga, minsan tinatanong ko lagi, bakit din napetawad ng Diyos ng tao? Ba't kinakailangan padalhin kanyang anak? Nakita niya pa nagdusa, sumakit ang kanyang puso. In fact, sabi niyo yung thunder and storm, yun yung that time. Ayun ang sabi lang po ng mga theologian, na suddenly pumikit ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, because hindi niya mabear yung hirap ng kanyang anak. Kaya nagkaroon ng pagyanig. Nawala panandali sa mata ng ating Panginoon yung mundo. Nung pumikit siya, nung kumurap siya. Ganun ka-importante ang paningin ng Panginoon eh. Bakit? Kasi hindi niya matanggap yung danas na Ang tanong ngayon, kung hindi mo matanggap, sa'yo kami nagkasala ba? Suddenly, sige, pinapatawad ko na lang kayo. Hindi niya magawa yun eh. Why? Kasi nagbitaw ako ng salita. In order for you to forgive, kailangan na magkaroon ng sakripisyo. Magkaroon ng sacrificial lamb.
Yun ang aking word eh. At yung pagbitaw ng word na yun, yun ang aking batas. Hindi ko pwedeng baliin yung batas na yan. Diba? Ang tao bakit namamatay? Nagkasala siya eh. Bakit? Because God declared, sa alabo ka nagmula, sa alabo ka rin marapdan. That's word. That's command. Hindi ka pwedeng, sandali, ikaw, mabait ka, hindi ka mawawala sa ano mo. Hindi niya pwedeng bawiin yung anong sinabi niya. He respect whatever he said. Yun ang pinakan po doon. Kaya nung nawala yung authority po ng tao, nawalan siya ng kanya pong medium in order to demonstrate yung kanyang kapangyarihan. This is the reason why the Lord Jesus Christ sent to this earth in order to restore yung kanyang relationship, yung kanyang pagigahawak sa atin. Except for the born again Christian, no? We are talking about people, there is no relationship, direct relation sa ating Panginoon. Why born again Christian is exempted? Bakit? Nung tinanggap mo ng ating Panginoong Kristo, ano mang sinurrender mo? Your will, nangangulugan, meron akong business sa'yo sapagkat sinurrender mo yung will mo. At ang sabi mo sa iyong panalangin, na Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Therefore, I am now your master. Meron tayong contract na nagpapatunay na ako ang master mo, then I can dictate kung anong gusto mong gawin. Pwede niyang mag-inject sa mga born again Christian. Why? Because you accept the Lord Jesus Christ as a personal Savior. Pero pag wala kang relationship, wala siyang business sa'yo. I mean, hindi siya pwedeng magbigay kaagad ng direkta at kontrolin kung ano man yung bagiging buhay po natin. So, napaka-importante po ng panalangin. In order to implement yung God's power, kinakailangan po ng manifestation o kailangan ng prayer ng bawat isa po sa atin. There is one example na kung saan ipinakita dito na kinakailangan pa ng pahintulot, and God respect that decisions. Nung Book of Samuel po, sa 1 Samuel chapter 18, kung babasahin po natin po yan, si Samuel po tumanda na po siya. No? Ang pumalis sa kanya yung mga anak niya, which is hindi na maging tama. Hindi naman nila ginawa kung anong ginagawa ni Prophet Samuel. Then the Israelites complain kay Prophet Samuel, Samuel, yung anak mo hindi naman tama ginagawa eh. Can we ask a king, yung human king para sa amin? Kaya ang ating si Prophet Samuel, sumama ng loob yung kanyang damdamin. Kasi he's the judge of Israel. At nagsangguni, sabi niya, sasangguni ko sa ating Diyos. Kinakalala, sinasanggun natin eh. Then he cried to the Lord. Sabi niya, Lord, itong mga taong ito matigas ang ulo, they ask him for the king. Sabi ng ating Panginoon, let it be, pabayaan mo sila. Anyway, Samuel, it is not you that they rejected. It is me that they rejected. Ang Diyos ang nireject nila nung araw. Kung tutusin, sasabihin pa, ako nagligtas sa inyo, hawak ko ang buhay ninyo, hawak ko ang desisyon ninyo. No. God respect the decision of His people. Bigyan mo sila ng hari, bagamat ayoko, sapagkat ako ang hari ng Israel, pero nanghingi sila ng human king, let it be. Why? Because yung authority nga na nakuha sa kanila, nagkaroon pa ng relationship. At ang sabi po doon sa Matthew, sa Book of the Gospel, kung ano man ang talian mo sa lupa, siya man papalian, aagrihan to sa langit. So nangangahulugan na because there is so much authority na nirestore ng ating Panginoon, ang panalangin ngayon natin, nagkakaroon ngayon ng respect doon sa taas. Ano man ang desisyon ninyo sa lupa, as long as within the boundary of my word, hindi ka lumalabas doon, then that's it. Sinabi mo rito, gagawin namin sa langit. Sabihin po niyan, inagrihan mo, nire-respeto ng Diyos yung agree po natin bawat sa atin. That means prayer. Kinakailangan po natin ng prayer. And lastly po, again, Jesus commanded that we need first to ask before we can receive a response from our Father in heaven. Kinakailangan po natin maghingi. Sabi po daw, hindi ka na matanggap sapagkat hindi ka humihingi. Why? God is willing to give you abundant blessing, but because you don't ask, wala kang magawa. Sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ka humingi. Humingi ka sa Ama, at ang sabi doon, ibibigay anuman ang hinihiling mo for their own glory, for God's glory. So kinakailangan, let us always in prayer, kinakailangan maging buhay po natin ng prayer, not only in the prayer meeting, but in our devotion, in our individual na prayer, kinakailangan po yan. Sapagkat the most important in order to empower, ma-demonstrate yung power ng ating Panginoon, is to us to pray or to pray us in order to makakilos ang ating Panginoon at magawa niya yung gusto mong ay pagawa sa atin po. Pagawa sa ating Panginoon sa mamagitan po ng ating pong panalangin. Yun lang po. At kung may madadagdag po kayo, pwede kayo magdagdag. Anything?
Anybody? May question lang dun sa naging mga rin about dun sa God cannot manipulate us. Pwede po bang ano pa yun? Pag sinabi natin God cannot manipulate us, He cannot dictate kung anong ibig sabihin, gusto niya ipagawa sa atin. No? Hindi niya pwede sabihin na etong araw na ito, ipoprogram kita, itong gagawin mo. No, because pag pinorogram ka ng ating Panginoon, nangangahulugan, you are not using your will. Hindi mo nagagamit yung will mo. No? At ang sabi nga doon, ang hindi lang pwede pakialaman ng Diyos about sa atin, yung ating will. No, even the Christians, for example, ikaw gusto mong gumawa ng kasalanan. God wants you to control, but because your decision to commit sin, hindi niya magawa. Because of your will. Hindi ka niya pwedeng manipulate. Kasi kung pwede niyang i-manipulate ang tao, 100% sure, I'm definitely sure, walang magkakasala sa atin. I'm 100% sure. Pero may ending ng bawat story ng buhay natin, di ba? Opo. Tama yun. So, meaning, siguro he already planned, but in the middle, he will not interfere or manipulate us. But yung end, yun pa rin kung ano yung tinakda. Ano yung sabihin tinakda? Yung kung ano po yung, kasi may bawat isa sa atin, meron ng, may plano ng Panginoon para sa atin. Ito, halimbawa, isang tao hanggang sa buhay, isang tao hanggang ganito lang ang buhay niya. So tinakda na po ng Panginoon yun, di ba? Pakipaliwanag mo kuya yung tinakda. Ano yung sabihin tinakda? Yung kamatayan po, halimbawa. Okay. Yung isang tao, hanggang 50 years old lang siya. Okay. Yun po, may plano ng Panginoon. I mean, Sabihin- ng Panginoon yun. Isabihin, ang Diyos ang nagtakda hanggang 50 years old lang siya. Yun ang, pagsan parang, eto lang yung, ang ganyan ka lang. Yun ang pinakano nun. Ay, Bakit ka nag-disagree? una, ang sabi ko sa akin, pagka, di ba, yung respetuhin mo yung magulang mo, bibigyan ka ng malawit na buhay. Hindi ng malawit, pagpapalain mo pa. Sabihin, nasa sayo yun kung magiging mabuti ka sa magulang mo, mahaba ang buhay mo. Pag pinili mong hindi maging mabuti sa magulang mo, iiksi ang buhay mo. Kaya hindi ako niniwala ng pinakdanan ng Lord na 50 mga matay ako. Yung mga naglalasing, ikumpara mo dun sa mga hindi naglalasing. Ay, di ba may sinabi yung mga masasamang tao, pinapahaba pa ng Lord para magkaroon ng pagkakataon kasi may nakakilala pa. So kung ganun po, hindi Diyos ang may hawak ng buhay natin. Hindi naman, Baka baka ang ibig sabihin ni Kuya Joey is kasi yung yung hiwaga ng free will natin na bagamat ano yung gawin natin according man sa will ng Panginoon siya pero in the end pa rin hindi pa rin tayo makakalabas doon sa pinaka grand plan ng ating Panginoon. Magbigay ako lang sa example na para kasi yung isang binigay natin example, yung buhay ng tao tinakda ng buhay ng tao ang question ngayon is sino man nagtakda ng bawat kahinat na ng bawat sa atin? Kasi pag sinabi mong tinakda, sabihin, ito ba ay parte din ng Panginoon na tinakda na ikaw, dito ka pupunta, ikaw dito ka pupunta, ikaw dito ka pupunta. Kasi kung tinakda yon, my next question is, yung mga namatay na punta sa impyerno, sino nagtakda niyan? Isang tanong yan, na maaaring tanong. Kasi ito yung mga tanong lang na maaaring explore. Kasi pag ginamit natin yung prefix na nagtakda, tatanong sa iyo is, ay paano ngayon yung nanay ko namatay, napunta na impyerno? Sabi, tilakda niya yun. Bakit ako tilakda niya ma-born again? Hindi niya tilakda maging born again yung nanay ko. papasok din yung salitang God is not a Respecter of any person. Sabihin, namimili ang Diyos. At hindi totoo yung God died, Jesus died for all of us. Sa lahat. Kasi ang kalkaltasan sa lahat Ilang sa mga question dyan na kaya dapat maliwanag yung tinakda. Yun ang dapat malaman kung yung ba'y tinakda sa lahat ng pagkakataon. Yun ang pinakano dyan. Ako nag-open lang po ako. Anong pang bagay ang pwedeng dagdag? Actually, yung term na manipulation, hindi kasi ginagamit yun sa Diyos Si Satan, he That's negative. manipulates people. Negative. Pero pag sa Diyos kasi hindi ginagamit yung term na manipulate Kaya nga, God will never manipulate us. Satan. Pero ang Diyos hindi kasi. Ang Diyos kasi, sa kanya conviction Kino-convict niya ang tao
And through that conviction, you follow that. You follow that. Kumbaga, yung will, yung free will natin, kasi isa nga yun sa kumbaga sa greatest gift ng Lord din sa atin eh. Of course, ang greatest yung kaligtasan na hindi hindi naman tayo worthy and yet we're going to heaven. Kasama na yung susunod na din yung free will na tinatawag. Ganyan pa man, patungkol dun sa kasi may mga instances kasi sa Biblia, halimbawa, pinangako ng Panginoon sa John 10:10, I will give you life, buhay na ganap at kasiyasiya, di ba? Ngayon, bakit kaya, ang tanong nga natin, kung yun ang pangako ng Panginoon, kung yun ang plano niya, sabi nga sa Jeremiah 29:11, my plan for you is to have a prosperous life, right? Magandang kinabukasan, bright future. Ngayon ang tanong, bakit hindi lahat ng Kristiyano, mukhang hindi ko yata nararamdaman itong abundant life. Of course. Ngayon, yung iba kasi, siyempre, ang unang titignan, spiritual in nature naman kasi yun yung pinag-uusapan doon. Yung iba naman siyempre titignan yun dun sa kumbaga, sa bountiful blessing here on this planet. Pero actually, they are the same. Diba? Pareho lang yun, pareho. Kasi ang Israel kasi example natin, spiritually blessed sila. At materially, they're also blessed to show yung mga tao around them na talagang pinagpala sila. Kaya nga, mahalaga na Israel na nananalo dapat sa digmaan eh. Kasi hindi enough na sabihin nilang, ang Diyos namin ay Diyos ng tagumpay. Tapos natatalo sila. Kailangan kasi makita sa kanila eh. Kumbaga, hindi rin nila pwedeng sabihin na ang Diyos namin ay God of bounty. Kung hindi naman sila bountiful. So, it walks hand in hand. If you're spiritually blessed, it walks hand in hand. Ipapakita rin ng Panginoon sa buhay mo here on this planet. Siyempre, yung buhay mismo na ipinangako niya. Buhay na ganap at kasiyasiyan. At katulad nga ng Israel, pinagpala yung mga crops, pinagpala yung mga barns, hindi ba? Ngayon yung term na itinakda, ang isa sa example natin dyan, yung kay Pharaoh. Si Pharaoh kasi, di ba, yung nasabi ng Lord kay Pharaoh for this reason, I raise you up para maipakita ko ang aking kapangyarihan using you. Ganyan din naman kay Judas. Ngayon kung kailan mamamatay, definitely alam ng Diyos yun kung kailan tayo mamamatay. Because God is omniscient. But the thing is, He will never tell us. Hindi natin, alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Alam niya, kasi all-knowing siya. Alam din niya kung paano tayo mamamatay. Alam niya kung anong klaseng buhay magkakaroon tayo mula na ipanganak hanggang sa mamatay tayo. Simply because He is all-knowing, omniscient. Ngayon, that is the mystery. That is the mystery. Along the way kasi ng paggamit natin ng free will natin, hindi tayo mamanipulate ng Lord, of course, but He will guide us. Here, anak, don't do this, thou shalt not, this you, gawin mo to, ito, huwag mong gagawin. Yun ang ginagawa ng Lord. Guidance, saka conviction. Ngayon, in order na mangyari sa atin yung kanyang mga pangako, yung buhay na ganap, kasiyasiya, to prosper you, then, be obedient. Kasi doon pumapasok yung obedience eh. Ang prayer, kung bakit mahalaga rin ang prayer, kasi sign of obedience yun. Sabi niya, mag-pray eh. Siyempre, pag hindi ka na-pray, hindi ka obedient. Pag hindi ka obedient, hindi ka pagpapalain. Kung baka sabi nga, what is prayer? No? Prayer moves the hand that moves the world. Yes, hindi limitado ang kapangyarihan ng Panginoon, pero yung kasi yung programa niya na pray. You want me to move my hand sa iyong buhay? Pray. Yun ang gusto niya So kapag hindi natin sunod yun, hindi na naman natin pwedeng sabihin na, Lord, hindi ba powerful ka naman kahit hindi mo na ako mag-pray? You will do things which is best for me. Kaso nga sinabi niya, pray We must pray. Hindi lamang in-exemplified pa. Amen. Si Jesus Christ himself, nag-pray siya And after niya mag-pray, tagumpay lahat. Demonstrate. Demonstration, kumbaga. Ngayon siguro, yung issue about faith or what, those are, to be honest, those are very mysterious thing. Those are very mysterious things. Ako, ang masasabi ko lang niyang ganito. Alam ng Diyos kung kailan ako mamamatay. That's it. Alam ng Lord kung ano magiging kapamaraanan ng pagkamatay ko. Kumbaga sa Bible kasi hindi na nila masyadong pinagtuunan ng pansin yun Ang sinabi lang ni David, Lord, teach me to number my days. Ibig sabihin, ang kay David, alam ko mamamatay ako isang araw. So bigyan mo na lamang ako ng talino how to live my life each and every day. Doon tayo mag-focus. No? Ang ano ko lang po kasi, since
napag-aralan naman natin yung nakaraan na everything happened for a reason and because it is God's will. Ang ano ko lang po, yung buhay natin, planado na ng Panginoon, di po ba? Tanong ko ba? Yun lang po yung akin. He already wrote the story of our lives. Tama po ba yan? Yung nga sabi ko kaya kailangan ma-define yung ano yung meaning nung, kasi ako hindi ko masyadong, to be honest, hindi ko masyadong makuha yung word na tinakda. Kasi yung word na alam ng Diyos kung ano mangyayari sa atin, definitely wala tayong pagtatanong doon. Alam ko yun. Kasi pag tinakda, ito isang maliwanag lang na kuya, na kasi dati may na-encounter ako, yun yung ganung sistema eh. Ngayon nagtanong sa akin, nabigla ako sa tanong niya eh. Sabi niya, yung bang pagkakasala ni Adan at ni Eva, itilakda ba ng Diyos yan? At sagot pa nga ng ibang kapatiran eh. Aba, siyempre, kasi pagka hindi nagkasala si Adan at si Eva, hindi papapanganak, walang dadaming tao. Pero hindi ganun sinabi. Ang sabi daw nung create, subdue the earth. Sabihin, punuin niyo, fill the earth. Sabihin, God is looking a holy families sa earth. Kahit na hindi sila nagkasala. Kasi ang iniisip nila, na time na nagkasala sila, that's the time na nagkaroon ng sexual intercourse. Kaya hindi mapapanganak. Pero hindi ganun sinasabi ng Biblia. Ngayon ang question ngayon, back to the question, tinakda ba ng Diyos na magkasala si Eva at si Adan? Yun ang isang tatanong dyan. Kaya yung word na tinakda, ano ko dyan eh, medyo gustong maipaliwanag. Pero alam ng Diyos na si Eva at si Adan magkakasala. Wala tayong question doon. Pero yung tinakda, gustong malaman, ano yung tinakdang ibig sabihin? Okay, palitin mo natin yung plan by God. Halimbawa po, yun nga, no matter what we do here, ngayon, in the end, yun pa rin plan ng Panginoon mangyayari. Kasi no one can get out of the plan of God. Ayun nga po. He's so big, he's so huge, He covers eternity. So, I mean, even our plans very small compared sa plano ng Panginoon. Anyway, parent kasi siya eh. In the end, Makulang yung plano pa rin po ng Panginoon, di po ba ang mangyayari? Kasi pagka yung ano, Ang tanong ko doon, pinano ng Lord na may mapunta sa inyo? yung pa kasi yung isang tanong nga Ayun nga din po. Ang mystery, ganito ang mystery. Ang sabi sa Biblia kasi, and God chose some, di ba, unto salvation. That is biblical. Pero tumigil na kasi doon ang Biblia eh. Kung sino yung mapupunta sa maliligtas, kaya nga sabi ng Lord, hindi kayong pumili sa akin eh. It is I who chose you. I mean, yun ang written yun. Ngayon, in other side, wala kasi sinabi sa Biblia, He chose some naman to go to hell. Tumigil lang siya dun sa He chose some unto salvation. Pero wala nang sinabi. And then, He chose some to go to hell. Ako ang isa sa attitude ko, kung ano lang yung nakasulat, I will just dwell on that. Even though, yung kalahati ng utak ko nag-i-struggle, teka muna, Lord, paano naman ito mga ito? I mean, look at this brain, it's so small. No? I know, there are lots of mystery. Mga bagay na sarap sana pag-usapan, kaya lang, you know, siguro doon ang papasok yung mystery bilang sa Lord. Doon na lang papasok yung trust na tinatawag. Lord, I cannot understand this issue, but I will trust. Ako, nandun Hindi ko alam, you know what you're doing. Nandun ako na free time. Ano pala po, do we believe na God already planned our lives? Meron pang God's in control, di ba? Lagi natin sinasabi, is in control of everything. Ako naniniwala kasi una, may book of Revelation na kasi. I mean, di ba? Wala pa naman tayo sa huling, nasa huling panahon na tayo, pero nakasulat na si Biblia yung mangyayari sa langit after niyang talunin sa Satanas. Kung pag-uusapan natin yung general plan, yes, talagang nandun siya. Kasi napag-aralan din natin na kung ano man ang mangyari, even if it's unfavorable situations, it is because of God. It is His plan. Siguro, bigyan natin example yung kay Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ kung bakit siya pinanganak to die. Alam niya na yung plano yung plan of the Father. Di ba? Alam niya na pumarito ako because there is this well-laid plan by the Father at yung programa niya, iisa-isahin talaga yun to death. No? To death. Sabihin, kung example ng tao na kung saan yung buong kwento ng buhay niya isinulat na
ng grand author, siguro ang pinakamaganda example na si Jesus Christ. Kasi he knew, no, nung magpabaptize siya, lumalabas na sa bibig niya, no, na sinusunod lang niya yung kalooban ng Ama. And to the death, to the cross, kumbaga. Ngayon, may kanya-kanyang kwento ng buhay ang Panginoon sa atin. Alam ko, hindi madaling ipang-merge minsan yung thought natin sa thought ng God. Pero ang sa atin na lang talaga is to trust the Lord. Na Lord, ano man yung kwento ng buhay ko na ibibigay mo sa akin, I know it will be for your glory, at the same time for my benefit. At hindi ko nakikita for the meantime na even though yung proseso ng pagbibigay mo sa akin ng good life, dadaan muna ako sa maraming lubak, no, ng buhay. To practice the gift of the Holy Spirit, to practice trust, to practice faith, and to see na yun nga, you're in total control of everything. Dagdag ko dun sa tanong ni Kuya Joey. Ako personal, naniniwala ako na from the very beginning, alam na ng Diyos kung ano yung gustong mangyari niya sa mga buhay natin. Bakit ko nasabi? For example, kay Abraham. Nung sinabi ng ating Panginoon kay Abraham na, ikaw Abraham, magiging father ka of so many nations. Nung panahon na yon, hindi pa nga niya alam kung paano manganganak si Sarah eh. Pero tinakda na ng Panginoon kung paano siya gagamitin ng Lord. Kaya nga, from Abram, naging Abraham, di ba? Kasi makikita natin parati sa Biblia na once binabago ng Lord, yung mga pangalan, yun, na mga karakter doon, yun yung klase kung paano sila gagamitin, di ba? So yun ang example ko doon. Author kasi siya eh. Oo. She's the Kasi author. sa simula pa lang, sinabi na ng Lord kay Abraham eh, ikaw, Abraham, you will be the father of so many nations. Ibig sabihin, sinabi na ng Lord that time. Yun nga lang, along the way, maraming ginagawa sa Abraham that time na hindi according sa will ng ating Panginoon. Pero makikita rin natin, along the way, pilit rin siyang binabalik ng ating Panginoon. Yun yung mystery nung sabihin natin, yung pagiging almighty ng ating Panginoon. Bagamat andun yung free will natin bilang mga tao, kasi sign of love nga yun eh. Sa mga precious gift yun ng ating Panginoon. Pero naibabalik pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya pag tayo talaga sa Diyos, lang sa Diyos talaga tayo. Like Judas, imagine, the son of perdition. Nung tawagin ng Panginoon si Judas bilang isa sa mga apostle, alam na niya anak ng kapahamakan nito eh. Because nasusulat na siya sa aklat ng Psalms eh. No? And yet yun yung papel ni Judas, ano? I mean, I know, if we will use our brain, mahirap i-comprehend yun. Kasi, yun nga, sabi nga natin, kawawa naman yung tao. Kasi, di ba, sabi nga ni Paul, who are we to question the potter? We are just the clay. Sa Yun yung mystery, mga... sa chapter 19 po kasi ng Romans, verse 13, nabanggit ko dito. Just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. What shall we say then? There is no injustice with God. Is there may not never be? For he says to Moses, I will have mercy to whom I will have mercy, and I will compassion to whom I will have compassion. So, ang Lord din ang nagtatakda. The author and the finisher. Saka, ano rin natin yung message mo dito sa nakaraan. Dapat mag-focus lang tayo dun sa inireveal sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi nireveal sa atin ng Panginoon, ipabayan natin sa Diyos. Business na ng Panginoon yan, hindi na natin business, di ba? Ano lang yung nireveal sa atin, doon lang tayo mag-focus. Or anything too deep for us, you know, ipapray natin. Pag-pray pa natin, pag-pray, Lord. I mean, hindi rin kami magkatugma dito sa bagay na ito. Hindi kasi kaya nga gusto ko lang malaman yung plan. Kasi yung plan ko yan, ako naniniwala plan din, yung sa ating ano. Bibigyan kita ng example. Nung nagkasala si Eva at si Adan, God immediately, nilay down niya kagad yung plan. Nasabi niya, yung anak ng isang babae, it will crush your head. No, this is plan. Serpent. No, yung serpent. Ito yung plan na yun. Na darating ang araw na ikaw, Satan, may magkakras sa'yo. That's plan ng ating Panginoon. But this is a general plan. May plano siya that there will be a 7 years tribulation. That's plan. Sinabi na ng ating Panginoon yan before nangyari yan. There is a new earth. Plan din yan sa grand plan. There is a new kingdom. Pinilan po itong mga bagay na ito. Ngayon, kasi pag sinabi kasi natin na plan, which sa individual, doon magkakaroon kasi ng question. Ako may question ako, no? But I never question the authority and the power of God. Yun lang minsan may mga question. Halimbawa, bigyan ka ng another example. I want to share my mother na makakilala sa Panginoon. Pero hindi siya tamanggap, namatay na hindi siya tamanggap. Sasabihin ko lang is, Lord, ikaw kasi nagplano hindi siya tamanggap eh. That's unfair.
para sa akin. Ganyan, yun magiging isipan ng tao kasi limitado nga eh. Isipin ko na kung pinlano mo na tumanggap siya, anytime na pag sinirang ko siya matatanggap, because pinlano mo, hindi siya matanggap, hindi siya tatanggapin, then may problema tayo. Pagka ganun ang klase nung sinasabi natin na yung explanation ng plan na sinasabi natin at yung na tinakda. Kasi pagka ganun kasi may question yan, kuya. May malaking question sa individual, especially sa mga limitado isipan na ay ganun mo pala, paano yung aking magulang? Unfair for you. Unfair for me na namili ka ng ililigtas, yung iba itinapo mo sa impyerno. Ganun yung gagamitin ko just to highlight yung sabi Yung mga tinakda. ganong thought kasi para sa mga ano na yung mga malalalim. Pero sa mga bago, let's say, napakahirap na imuyan yung mga thoughts Kasi naman din naman po, siyempre, napakahirap imuyan. kasi I know, God does not reveal sa atin kung ano yung end story. But by trusting Him, by faith na binigyan niya sa atin, we have the time right now na gawin kung ano yung I mean, kasi yun nga, kung alam natin yung end ng buhay natin, ganun din palang pupuntahan ko. Ano na ako ngayon, ganun na. Medyo Relax na, ganun. Palitan na lang natin ng yung pinagdaan ng loob ng Diyos, hindi na itinakda. para kasing parang sa akin kasi, parang gano'n, maaari siguro yung niloob ng Diyos. Kasi, Malayo Yung word na faith, ano yung Niloob ng Panginoon na mangyari ito sa Kanya, Kasi mapunta sa hindi ganito. ko ba, siguro ang challenge ngayon, yung word na FATE, yung faith. yun siguro. Biblical term ba siya or hindi? Kasi marami kasi tayong ginagamit ng term, minsan hindi naman ginagamit sa Biblia eh. No? Minsan will of the Lord. Pero yung word na faith, It I don't is. know. Ngayon ko lang naisip kung nandun yung word na faith sa Biblia. So baka human terminology lang yun sa mga bagay na hindi niya naiintindihan or what. Kasi di ba, pag-aralan natin dun sa Book of Genesis pa lang, makikita na natin na, of course, ano na Diyos alam ano mangyayari. Kasi andun yung tree of knowledge of good and evil. Andun yun yung tree of life eh. Doon sa mag-aaral nga natin, di ba? Para makita mo, parang alam na ng Diyos na one day talagang magdi-disobey tayo, kaya andun kaagad yung solusyon eh. Yeah. Parating Sabay na ng Panginoon eh. Sabay lang. Alam niya kung ano mangyayari later on. So, andun parate yung solusyon naman kaagad dun sa pagkakasala. Ano. Yung hiwaga talaga. Hindi naman kaya tayo kung tanong ko na lang, nawala na tayo sa manipulation kasi ang tanong ko na lang, do we believe na our individual lives, yung mga buhay natin, ay planned ng ating Panginoon? Oh, ako, 100% I do believe that God is in control sa buhay ko. Alam niya kung anong mangyayari sa buhay ko. I do believe na nag-take control lang ang Lord sa akin nung tinanong ko siya because I already given my will. Oo. Nag-agree na ako sa kanya. Pero nung hindi pa, ang in control sa akin is the ruler of this earth. Yung panahon na hindi ako Flesh. Flesh. Pero sinabi rin kasi atin na minahal na tayo no? Kahit nung hindi pa tayo kaibigan. Mahal ka niya, pero nasa pa yung decision if you will accept him or not. Kaya yung will natin, di ba? Pag pinapatanggap natin ng isang tao, kailangan talagang yung buo ang kaisipan niya. Yung pagka sinabi mong will, yung knowledge niya, yung puso niya, nandoon na tinanggap niya yung kaligtasan ng Panginoon sa Kristo. Unless he agrees, hindi siya maliligtas. Pero pag kunyari, tinanggap niya, alam din ng Lord. Kaya yung will talaga, alam ng Lord. Kaya nasa atin yun. Kaya merong hindi naligtas at hindi kasi pinili niya hindi tumanggap. Oo. Oh, nasa John 3:16 yan. Paano mo sasabihin na yung kinontrol ng Lord? Pero Ikaw ang merong nag-decide. isang sitwasyon na yung kay Moses, sa Pero, di ba sabi niya na pinatigas ng Lord yung puso ng Pero para... Oo. It means that they can control the Pero. Para Dapat- may mga purpose kasi dun eh, di ba? Okay, ang sabi ko, dapat mapag-aralan. Sabihin, kung prerogative saka authority pag-usapan natin, we really cannot question God. Kasi then again, sabi nga ni Paul mismo, yung magaling nating kapatid, malalim sa faith saka sa doctrine. Siya mismo, hindi na niya maintindihan. Kumbaga, dumating na lang siya sa punto na you are the potter, I am the clay. Kumbaga, tinanggap na lang ni Paul yung kanyang kawalan ng kakanyahan para questionin ng Diyos na ipaubaya sa Diyos, kumbaga, kung ano yung gusto ng Panginoon sa kanya.
I mean, with all those questions, magbo-bold lang din naman tayo na, Lord, anyway, your ways are higher than mine. I mean, I'll just trust you, sa mga bagay na ito or what. Ano kasi yan eh, mga malalalim. Nung una sa yung mga Bible character, 100 plus, pag nabuhay sila, di ba? Ang mahaba. Pero meron sa Bible sinabi, sinat na ng Lord hanggang 70 lang ang buhay nila. Dahil sa kasamaan nila. Eh bakit walang umaabot ng 70 ngayon? 50 lang na heart attack na dahil sa mga kinakain. Hindi, nanay ko 83 na. Pero mas marami yung namamatay ng maaga dahil dun sa yun lang Kasalanan. kasalanan at yung sistema ng mundo. Nakain, formally. Ang tanong ko, nilog po ba ng Panginoon? Hindi, ang Lord, ang punto ko doon, ang Lord laging may option. Lagi kunwari, nagkasala si Adan, eto yung plano ko ngayon. Tapos may ginawa na naman, eto na. Lagi siyang mayroong option na sagitin ang tao. Yun ang paniwala ko lang, ang grand plan ng Lord, lahat maligtas. Kaso mula, tayo yung tao, ang lumilihis dun sa plano ng Lord. Kaya nangyayari yung bagay na gano'n. Pawang lahat ay naligtas. Yun ang grand plan niya, yun ang paniniwala. And he died for all. Pero ang katotohanan, hindi naman lahat. He died for all. Kasi namatay siya para sa lahat. Yun nga lang, May dahil dun condition. din sa will na yon na binigay niya na hindi niya pwedeng baliin, hindi niya pwedeng ibigay, hindi, ililigtas kita. Kailangan mo mag-agree. At yun naman din ang role ng demonyo. Akitin ka niya, wag, santo kang ka. Nasa Christian life ka na nga, nakaupo ka, may lalapit sa'yo, istorbohin ka sa pakikinig, di ba? Ay, hindi rin tumitigil lang kaaway. Sabi nga ni Bernard, hindi talaga titigil. Nakikipag-bargain pa nga siya kay God nung panahon ng Job. Hanggang maakit niya talaga, pati ang Lord, pinubulo. Kala naman niya, di ba? So, yun lang. Kaya yung pagka nag-submit talaga tayo sa Kanya, then God is in control sa buhay. Loob, ginusto natin na tayo pagpalain ng Lord, duloobin din ng Lord. Pag ayaw mo, hindi. Pag ginusto mong pagalingin ka din, pagalingin. Kasi, di ba yung prayer natin, at the end, for God's glory. Pag ikaw ay gumaling at na-bless yung mga kapatid, hindi pa glory ng Lord yun. Pag ikaw ay napagpala at natulungan si kapatid, si mga magulang mo, hindi pa glory sa Lord yun. Sabi nga, meron akong isang kasama sa, yung asawa niya kasi sa Almaray. Ang lagi sinasabi ng asawa niya, bakit ba kanya bigay ka ng bigay? Yung babae medyo stingy talaga siya. Kapag kasi nakakasama namin siya sa kainan, talagang kuripot. Pero yung asawa niya, generous naman. Lagi niya sinasabi sa asawa niya, bakit ba, ganyan, bigay ka ng bigay? Ayaw mo ba nun? Yung taong binigyan mo, hindi man sa'yo bumalik magpasalamat, magpapasalamat sa Panginoon. Mag-glorify ang Lord sa buhay natin. Yun po yung punto ko. Sa bandang huli, ang glory pa rin talaga sa Lord. Sa lahat ng iniligay natin. So sa mga dinami-dami ng pinag-usapan natin, naisip ko rin na hindi talaga natin pwedeng talihan ng Lord eh. He have lots of ways to express Himself. No, hindi natin siya pwedeng talihan eh. Hindi natin siya pwedeng i-guide. Hindi natin siya pwedeng pangunahan. Anyway, kung ano yung nakita natin sa Biblia ang ginagawa niya, then that's God. Yun ang ginagawa niya. Okay, di ba? I mean, mahirap talian kasi ang Panginoon. Minsan kasi nangyayari sa atin, as na nagtatali eh. Parang nilagay na natin Kinakahon. sa programa natin. Kinakahon. Which is actually hindi naman ganun. Hindi nga natin pwedeng i-second guess ang Lord, di ba? Ay, sigurado ako itong next step. So hindi, totally iba eh, mangyayari. Hindi mo ma-second guess or what. Sumasa ilalim tayo sa grand plan natin. So, just go with the flow of the plan of the Lord, Then let's do our part. Patulitin lang natin ulit, no? Bagamat, sabi ko kanina, hindi naman manipulate, hindi it doesn't diminish yung kapagiging tatlong attribute ng ating Panginoon, which is the Almighty, omnipotent, omnipotence, at omniscience. Hindi nawawala po yun. No, at kahit kailan, hindi po mawawala yun sapagkat yun ang mismong karakter ng ating pong Panginoon. Nagkaroon lang ng konting limitation because yung ang pag-snatch ng authority doon sa unang nilalang na tao. Nawala yung kanyang direct fellowship. Actually, fellowship yung ginamit doon eh. Hindi mo direct business. Direct fellowship sa ating pong Panginoon. Sa ating, sa presence po niya. Any additional before we close? Sa
sabi ni Paul, yung daw mga bagay na nakasulat, yung mga nangyari. Yung daw mga bagay na nangyari ng araw, nasulat siya for our learning. Kumbaga. Diba? So, ano man yung nangyari na nakaraan, medyo violent man or hindi, ang sabi ni Paul, for our learning yun. No? So, let's learn from that. Yun lang ang gusto ng Lord na kapag pinabasa natin lahat yung mga pinag-usapan natin kanina, is for our learning. No? Yung kamalian na huwag natin magawa, yung mga tamang ginawa nila, yun ang nasundin natin na naman. And additional lang, no, pagka merong, I do believe may mga question pa din na maaaring hindi na satisfied. Try to self-study. Magkaroon tayo ng self-study. Then later kung may mga mapupulot kayo, kahit ako, hindi ko, sabi ko nga, maganda yung inopen ni question ni Kuya Joey, na kinakalangan, sabi nga ni Kuya Eric, na mas malalim pang pag-aaral. So start digging the Bible. Yan ang pinakano lang dyan eh. But the most important, it is nagkakasundo tayo na walang na-diminish sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Walang, healthy discussion lang naman yan. Yun ang pinakano dyan. At least na-steer up ba yung, natin, yung spirit at yung isip sa mga bagay na yan. How great is our Lord. Additional input? Si Ate Lena. Sa likod, wala na? Actually, hindi lang naman tayo maraming question, even David eh. Parang- Basahin niyo yung Book of Songs. Marami siya hindi naintindihan eh. Si Job na marami yung gusto itanong eh. Naintindihan. Si Paul. Pero ayun nga, sumunod lang, Hindi yung sagot lang naman ng Lord ka sa mga tanong ni Job eh. Nasaan ka? Alam din ka. Totoo Hindi yan. sila nahimik eh. Yung kapangyarihan hindi natin yung Bunga ng ating sinful nature, disenta yung limitado ng ating pag-iisip. Hindi man, kaya naghahanap ng abogado si Job eh. Bigyan mo ako ng abogado para warap sa Panginoon to. Kausapin ko, bakit ako nakakaganito? Kung noon, Tama yung sinabi ni Kuya Chris. bago nagkasala sila Adan, halos magkakbay pa sila ng Diyos na nag-uusap-usap doon sa Harden, di ba? Directly, tatanong niya kung ano ko. Pero okay ba yung sinabi ko na ano? Baka ako merong lumilihis doon sa sinabi ko na hindi dinestin ng Diyos na magkasala at si Eva at si Adan. Sabihin, siya mismo nagsabing, etong asang araw na to, magkakasala ka sapagkat sinabi ko magkakasala ka. Ako naniniwala, hindi yun napilaan ng Tama yung Panginoon. sabi ko, Bernard. Kasi nilinaw sa Book of James yan, chapter 1 eh. Sabi, huwag daw sabihin ng mga natetempt, God is tempted. Yun. Pero sabi nga niya Ate Erin kanina, marunong lang talagang gumawa ng paraan ng Lord Kaway. for any wrong na ginawa natin. Katulad sa nangyari sa Garden of Eden. Of course, hindi sinabi ng Lord na, ikaw gantong time, mamamasal ka doon, tapos Magkakasala. kakagad ka. Hindi yun. No? Pero marunong lang talagang Panginoon na sumagot ng tama sa anumang sitwasyon na ginawa ng mga may free will na creation. may tugon agad. May tugon ka agad. Pero yung pagkakasala nila, kasi yung free will hindi naman tinanggap nila. No. Sinunod nila yung kanilang free will at sa napag-aralan natin, basta sinunod ng tao yung kanyang free will, it will lead to destruction. Yeah. Pero ngayon, yung ganun pa man, hindi tumitigil ang Diyos. Sabi nga, yung pag-disobey nila, Adan at Eva, yun yung very good example ng free will ng tao. Na talaga hindi kinontrol. Hindi kinontrol. Will nila ang nasunod doon. Kasi sinabi nila makakain nyo ang lahat ng uri ng prutas sa hardin, maliban sa isa. Sinabihan sa pero ang will ang nasunod nila. Will nila ng tao ang nasunod, hindi yung will ng Panginoon. Naalala ko noon sa mga pag-aaral natin doon sa Wednesday, pinakuyan natin, na nabanggit yun, ikaw ata nakapagano na, malaki kasi pagkakaiba doon sa word na niloob at saka sa kalooban ng Diyos. Tsaka yung alam ng Diyos at yung pinlano ng Diyos. Pagkaiba. Kaya sabi ko kanina maliwanag dapat. Alam ng Diyos, walang andun, walang mailatago. Wala tayong question doon. Pero hindi yun inilagay sa sitwasyon upang sila mismo ay magkasala. Or else, tama sinabi ni Kuya Eric. Sabihin, ang Diyos mismo nag-tempt sa kanila para sa ganong kalagayan. Kung meron mang nangyayari sa isang tao, sabi na sa isang Bible character na sabi natin parang distraction or ano, it will bring glory pa rin sa ating Panginoon daen Siya Pharaoh. Oo. Yun Distraction yung siya. hiwaga ng Diyos Kasi nangyari kay Judas, it will bring glory pa rin sa ating Panginoon.